May mga nanunumpa para bang isinumpa silang habulin ng mga lamok kapag nasa paligid sila. Madalas, hindi naman nagagalaw ang mga kasama nila, pero guni-guni lang ba ito? Ano ba talagang nangyayari at ano ang magagawa natin tungkol dito? Ang lahat ng ito ay tungkol sa kung paano at tayo nahahanap ng mga lamok. Habang ang mga lalaking lamok ay sa nektar kumukuha ng pagkain, ang mga babae naman ay naghahanap din ng dugo para sa mga sustansyang kailangan nila para sa kanilang mga itlog. Nag-evolve ang iba't ibang species ng lamok para kumain mula sa iba't ibang hayop at malamang sa loob ng nakaraang 10,000 taon. Maraming lahi ng lamok ang nag-evolve ng kanya-kanya para magkaroon ng hilig sa mga tao. Habang nagiging mas permanente ang mga pamayanan ng tao, nagbigay ito ng maraming tubig na hindi umaagos kahit sa panahon ng matinding tagtuyot na sumuporta sa pagdami ng mga lamok sa buong taon. Ang mga babaeng lamok ay may mga antena na nababalutan ng parang buhok na mga appendage na naglalaman ng mga receptor at neuron na pandama ng amoy. Nasasagap nito ang mga signal ng kanilang mga ginugustong host at sa loob ng libu-libong taon, ang mga lamok na tumatarget sa mga tao ay naging napapakagaling sa paghahanap sa atin. Tina-target din nila ang mga bahagi ng ating katawan kung saan hindi natin sila gaanong mapapansin. At sensitibo sila sa mga visual cue at pagbabago sa daloy ng hangin. Kaya kapag sinusubukan nating ipagtanggol ang ating sarili, mabilis silang kakakatakas. Natututunan pa nga nilang iwasan ng tuluyan ang mga taong masyadong mapagtanggol. Pero bago mangyari ang mga malapitang engkwentrong ito, may ilang salik na nag-aalerto sa mga lamok sa presensya ng tao. Nasasagap ng mga babaeng lamok ang carbon dioxide na patuloy na inilalabas ng mga tao mula sa layong mga 10 metro. Kapag nakuha na nila ang signal ng CO2, nagiging interesado sila lalo na sa mga madidilim, high contrast na bagay at sa mga kulay na makikita sa balat ng tao. Habang sinusundan nila ang ulap ng carbon dioxide papunta sa pinanggagalingan nito. Sa huli, nararamdaman nila ang init ng katawan at mga amoy. Ang mga amoy na ito ay nililikha ng maraming microorganism na nabubuhay sa ating balat. Tinatrabaho nila ang mga secretion na gawa ng ating katawan tulad ng pawis at sebum. Dahil dito, ang mga microbes sa ating balat ay lumiliha ng mas maliliit na organic compound na maaring mag-vaporize at masagap bilang amoy. Ito ang mga amoy na partikular na hinahanap ng mga lamok na nakatarget sa tao. Ang sobrang pagpapawis ay maaring pansamantalang gawing mas kaakit-akit ang mga tao sa mga lamok. Ganoon din ang pag-inom ng alak o pagiging buntis at ang Plasmodium parasite na sanhi ng malaria ay ginagawang mas kaakit-akit sa mga lamok. Ang mga taong nahawaan nito sa pamamagitan ng pagpapataas ng dami ng ilang aldehyde compound na amoy prutas sa kanilang balat. Napakalaking tulong nito sa parasite dahil nakadepende ito sa mga tao at lamok para makapag-reproduce. Pero bukod sa mga pansamantalang salik na ito, tinatayang 20% ng mga tao ay likas na high attractor o mosquito magnet na di pantay na tina-target taon-taon. Kung isa ka sa kanila, malamang alam na alam mo. Pasensya na diyan. Bakit? Mukhang dahil ito sa ilang katangiang partikular sa balat habang ang carbon dioxide na hininga at init ng katawan ay palaging senyales ng pagkakaroon ng mga warm-blooded na hayop mas natatangi ang amoy ng katawan ng tao. At bawat isa ay may iba't ibang microbial community sa kanilang balat na nag-aambag sa mga natatanging amoy ng katawan na nag-iiba-iba rin sa bawat tao. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga receptor na ginagamit ng mga lamok para ma-detect ang mga acidic compound ay napakahalaga sa pagtulong sa kanila na mag-navigate papunta sa mga tao. At tunay nga, ang mga taong may mas maraming skin acid ay napatunayang palaging mas kaakit-akit sa mga lamok dahil ito ay isang persistent na katangian. Maaring may papel dito ang ilang particular na gene marahil sa pagtulong na matukoy ang microbial composition ng balat. Naobserbahan ng mga siyentista na ang mga lamok ay nagpapakita ng magkakatulad na antas ng pag-act sa mga identical twin habang mas pabago-bago ang reaksyon sa mga fraternal twin na sumusuporta sa ideya na maaring mayroong genetic basis na dahilan nito. Pero bukod sa pagkumpirma na ang mga lamok ay talagang nakikipagsabwatan laban sa ilan sa atin, ang pag-unawa kung bakit nagiging mosquito magnet ang mga tao ay may seryosong malawakang implikasyon. Bawat taon, daan-daang libong tao ang namamatay dahil sa mga sakit na dala ng lamok at ang mga tulong ay hindi nakakarating sa mga pinakanangailangan nito.
Ang kaalamang ito ay maaring makatulong magbigay inspirasyon sa mga solusyon tulad ng mas epektibong mga insect repellent na nagmamanipula sa microbiome at amoy ng balat. At ang pag-alam na may mga taong sadyang malakas na mosquito attractor ay makakatulong din sa mga pagsisikap na mabigyan sila ng mga resources tulad ng mga repellent, kulambo, bakuna, test at gamot. Ang mga resulta ay hindi lang magiging mas kaunti ang kati, maaari nitong putulin ang mga transmission cycle at magligtas ng hindi mabilang na buhay.